Experience is the best teacher. Kapag mas maraming experience, mas matalino sa mga bagay-bagay. Mas masaya ang buhay. Kaya siguro medyo may pagka-boring yung buhay ko. Dahil kahit nasa tamang edad na ako, ay marami pa akong hindi nararanasan. May mga bagay na gusto kong ma-experience pero hindi ko lang alam kung papaanong gawin. At syempre, isa na nga rito ang experience pagdating sa usaping sex. Sa edad kong ito, I'm still a virgin. Popoy at Bettina, itago nyo na lamang ako sa pangalang Alfie. Hindi ko tunay na pangalan. Medyo may pagka-censored kasi ang isa-share ko sa inyo. Kaya mas maganda na rin kung mga hindi tunay ang pangalan ng mga taong kasama sa kwento kong ito. Bago ako magsimula, sasabihin ko na muna sa inyong lahat na isa po akong bakla. Bata pa lamang ako ay alam ko na kung ano ba talaga ang totoong pagkatao ko. At nagpapasalamat na rin ako dahil marami pa rin ang mga taong tanggap ako. Pagdating sa usapin ng love life, syempre, hindi magpapahuli ang lola ninyo. Pero tulad ng iba, nagmamahal din ako ng palihim. Tahimik na naghihintay na sana balang araw ay mapansin din ako ng taong mahal ko. At siya nga, si Gio, ang pinakamabait at pinakagwapong lalaking nakilala ko. Pinsan siya ng best friend kong si Kelly. Unang kita ko pa lamang kay Gio, ay minahal ko na siya agad. Ang corny pakinggan, Popoy at Bettina, pero totoo pala yung nangyayari. At simula nga noon ay wala na akong ibang pinangarap kundi ang mahalin din niya ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Nasaan na ba yung babaeng yun? Mag-iisang oras na tayo naghihintay sa kanya dito eh. Tinawagan mo na ba ulit? Oo. Sabi niya papunta na raw siya. Tapos nung tinext ko hindi naman nagre-reply. Hindi rin sinisin yung chat ko sa messenger eh. Nagugutom na ako. Sige, sandali lang ako nang tatawag. Si Sermanan ko ang babaitang yun ng bonggang-bongga. Hoy Kelly, nasan ka na ba ha? Magkakaugat na kami ni Gio rito kakahintay sa'yo eh. Sorry na bakla, hindi na pala ako matutuloy. Ano? Anong hindi ka matutuloy? Naku, sinasabi ko sa'yo Kelly, kakalbuhin talaga kita ng wala sa oras. Nakalimutan ko kasing sabihin na may blind date pala ako mamayang gabi. Nasa salon nga ako ngayon eh, at saka ayaw mo nun. Masasolo mo si Gio ngayon. Chance mo na to, sis! Ewan ko sa'yo. Luka-luka ka talagang bakla ka. Ano, hindi ka ba talaga makakasunod? Indianin mo na lang yung ka-blind date mo. Panigurado naman hanggang ngayong gabi lang yan eh. Grabe siya, kung maka-judge siya, baka ito na forever ko, no? Basta hindi na ako makakasunod. Ikaw nang bahala sa pinsan ko, ha? Enjoy, sis! Babush! Hello, Kelly! Hoy! Hira talaga tong babaeng to. Ang lakas ng trip sa buhay. O ano sabi? Nasaan na raw siya? Hindi raw sasama. Nakalimutang may date pala siya mamayang gabi. Ako, Diyos mo yung babaeng yun talaga oh. So paano yan? Tayong dalawa na lang. Okay lang sa'yo? Oo naman. Ikaw talaga oh. Dahil wala si Kelly, libre ko pagkain natin ngayon. Teka, Hep, hindi ka na pwedeng tumanggi. Tara na, tayong dalawa na lang mag-date. sige, ikaw ang bahala. Thank you sa treat ha. Di bali babawi ako sa'yo next time. Ano ka ba, wala lang to no? Tsaka pambawi ko na to dun sa pagsundo mo sa akin nung isang araw. Yung na-stranded ako sa office. To the rescue ka eh, kahit out of the way ka. Kundi dahil sa'yo, nako. Baka na po overnight ako nung wala sa oras dun. Social naman ng pa-thank you mo. Oo nga pala. Sino yung kasama mo kahapon? Nakita kasi kita sa isang kainan malapit dito eh. Boyfriend mo? Ha? Naku hindi, office mate ko lang yun. Nagpasama lang para magpabili ng ireregalo sa girlfriend niya. Saka wala akong boyfriend no. Kung meron man, matagal mo na dapat nalaman. Sa bagay. Ano na pala nangyari dun sa kachat mo? Ay nako, parang kabuti.
Magre-reply ngayon tapos ilang araw na naman hindi magpaparamdam. Napuwisit ako kaya hindi ko na lang pinansin. Huwag kang mag-alala. Magkaka-love life ka rin. Kapit lang. Kung fling-fling lang o one night stand, pwede. Posible. Pero yung tipong seryosohan, naku, sa mga katulad kong binabay, imposible yon. O kung posible man, iilan lang sa mga kapedrasyon namin ang siniswerte. Grabe ka naman. Kung marami yung manloloko at ang gusto lang laro, mas marami pa rin naman yung matitino, no? Yung mas gusto yung seryosong relasyon. Parang ako. Kilala mo ako. Hindi ako judger na tao. Maging bakla ka man, tomboy, babae. Ang importante, marunong ka magmahal. Ayos na sa akin yun. So sinasabi mo ngayon, pwede kang pumatol sa mga katulad ko? Kung may darating at talagang tatamaan ako, bakit naman hindi? Sabi nga nila, walang pinipiling edad, panahon o kasarian ng totoong pag-ibig. Corny mang pakinggan pero totoo naman, di ba? Sana all, ganyan ang mindset. Di everybody happy na tayong lahat. Huwag kang mag-alala. Sa bait mong yan, makakahanap ka rin ng taong kaya kang mahalin. Yung walang halong panghuhusga. Deserve mong mahalin ng tapat. Kinilig naman ako doon. Ikaw talaga, oh. Order na nga tayo ng dessert. Sige, ikaw ang bahala. Popoy at Bettina, alam nyo na siguro kung bakit ko minahal si Gio. Sobra akong komportable kapag ka siya ang kasama ko. Hindi ako naiilang. Pero syempre, ingat na ingat pa rin ako sa mga ikinikilos ko. Natatakot kasi ako na baka kapag ka nalaman niya ang totoong nararamdaman ko para sa kanya, ay bigla na lamang siyang lumayo sa akin. Kaya kahit na mahirap, ay pinipilit kong itinatago ang lahat. Nagkukunwari na kaibigan lamang siya. Kahit na sa loob-loob ko, ay mahal na mahal ko na talaga si Gio. Popoy at Bettina, kahit nga napakla ako, ay hindi uso sa akin ang mga one-night stand, yung feeling, at kung ano-ano pa. Ayoko ng lokohan at gamitan. Ayoko nung sex lang. Gusto ko, may totoong pagmamahal na kasama. Hindi naman siguro masama kung umasa akong may magseseryoso pa rin sa akin. Yung gusto ko talaga akong makasama, hindi dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay sa kanya. Kung minsan pinagtatawanan ko ang sarili ko, gusto ko kasi na kung makaka-experience man ako ng sex, gusto kong gawin yun kasama ang taong mahal ko. Sa madaling salita ay gusto kong si Gio ang makauna sa akin. Siya lang at wala nang ang iba. Pero syempre, alam kong niloloko ko lang ang sarili ko, Popoy at Bettina. Hindi naman kasi ako tunay na babae para patulan ni Gio. Isa lang naman akong baklang walang maibibigay sa kanya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Nakabili ka na ng pang second round? Ayun o! Gagapang tayo sa kalasingan nito ngayong gabi. Hoy, mga bakla, kaya pa ba natin? Nakailang bote na tayo, Sus! Kayang-kaya yan. Si Isa nga nag-uumpisa pa lang eh. At saka hello, kaya nga tayo nag-overnight outing para magwalwal, di ba? Oo nga. Teka, nasan sina Marco at saka si Christine? Bumili ng pagkain sa malapit na convenience store. Pero sa ginagawang landian ng dalawa kanina, baka mamayang madaling araw pa yun makabalik. O siya, sige. Tipirin niyo muna yung pulutan. Uminom din kasi pag may time. Uy, teka, maglaro tayo para mas masaya. Laro? Anong klaseng laro? Spin a bottle. Puro truth lang tayo eh. Walang dare. Kada sagot mo, iinom ka. Pero ang tanong, about sa sex. Oh, ba't yan, ma'ams? Ano? Game naman kayong dalawa, di ba? May choice ba kami? Very good! O, dali. Umpisahan na natin. Itong bote na lang ang gamitin natin. Ako muna magpapaikot, ha? Ano? Ready na? Game! Ayan na, ayan na. Isa! Oh, yes! Dahil ako ang nag-spin, ako ang magtatanong.
Ano kaya ang itatanong ko? Alam ko na. Na-experience mo na bang makipag-sex sa kotse? Oo, mga ilang beses na rin yun. O, alam niyo na ha, pagkasama natin si Isa at may nakita kayong may umuugang sasakyan, alam niyo na kung sino yon. Kaloka ka, girl. Hindi ba mahirap? Wow ha, hindi mo pa na-experience? Mas maano ka sa akin. Medyo mahirap kasi masikip. Pero yung challenge? Iba girl. Ay wait, inom muna ako ha. Paikutin ko na tong bote. Kelly! Ako naman magtatanong. Anong edad yung first experience mo? Dito namin malalaman kung anong edad ka unang naglandi. Huwag niyo akong i-judge ha. Sisipain ko kayong tatlo. First experience ko, mga 4th year high school. Maaga nga lumande. Nung high school ako, tumatakas pa ako sa lola ko para lang makipaglaro ng Barbie. Ikaw na ikipag-sex? Naku, masama ka impluensya, girl. Hoy! Excuse me, kahit may pagka-wild ako, hindi ako nagpapabuntis, no? At saka, no glove ako, no? Safety first, ika nga. Ay, iinom na nga ako. Okay! Spin, 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 spin! Gio! You know? Game ako kahit anong itanong mo sa akin. Okay, sige. Ito ang tanong ko sa'yo. Okay lang ba sa'yong may mangyari sa inyo ni Alfie? Kelly, anong klaseng tanong yan? Sabi niya, game raw siya sa kahit na anong tanong ko sa kanya eh. At saka tanong lang naman. So, Gio, anong sagot mo? Payag ka ba? Ba't naman hindi? So, okay lang sa'yo? Oo. Ang sama ko naman kung pandidirihan ko siya hindi naman siya maruming tao, di ba? Ano, okay na ba? Satisfied na ba kayo sa sagot ko? Sige, okay na yan. Uminom ka na at saka paikutin mo na yung bote. Okay na. O, eto na. Papaikutin ko na. Alfie! Eto, tanong ko sa'yo ngayon. Tulad sa tanong ni Kelly. Okay lang ba sa'yo na may mangyari sa ating dalawa? Siyempre! Depende sa sagot ni Alfie. Alfie? Oo naman. Ba't hindi rin naman? Inom na ako. Buti na lang hindi tayo masyadong uminom. Wala mag-aasikaso sa dalawang babae. Kung sino pa yung mga babae, sila pa mas malalakas na uminom. Naku, lalo na yan si Kelly. Alak na yata dumadaloy sa mga ugat nun eh. Oo nga eh. Kaya dapat lang na sa tuwing may inuman session, may kasama siyang hindi mabilis malasing. Nga pala, Gio. Pasensya ka na sa mga tinanong ni Kelly sa'yo kanina. Alam mo naman yung mga pinsan mong yun, minsan lang maging normal. Parating baliw eh. Ayos lang. Sanay naman na ako sa kanya eh. Tsaka naglalaro tayo. Alangan namang maging KJ ako, di ba? Sa bagay, kaso, baka kasi kung anong isipin ng dalawang yun eh. Pero sabi mo nga, laro lang naman yun. Kailangan makisama. Oo naman. Pero lilinawin ko lang Totoo yung sinabi ko. Ikaw talaga. Matutulog na nga lang tayo, nagbibiro ka pa ng ganyan. Hindi ka naniniwala? Ewan, hindi ko alam. Gio, ano ka ba? Tama ng biro, matulog na lang tayo. So hindi ka naniniwala? Hindi. Bakit? Kasi imposible. Si Gio ka. Ako, si Alfie lang naman ako eh. Bakla. Ano naman kaya kong ibigay sa'yo? Wala. Wala nga ako experience sa kahit na ano eh. So, ano nga asahan mo sa akin, di ba? Wala.
Magkasuyo buong gabi, masaya't magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. Kahit ngayong kandila lang, di ko man alam ang iyong pangalan. Teka, ang ginagawa mo? Pinapatunayan sa'yo na hindi ako nagbibiro. Okay lang ba? Lasing ka ba? Kapag pinaalala ko to sa'yo bukas ng umaga, baka masuka ka. Hindi na kailangan. Dahil alam ko at gusto ko yung ginagawa ko. Matagal na. Teka. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Gio. Kaya tigilan na natin to, okay? Lasing ka lang, kaya... Hindi ako lasing. At papatunayan ko sa'yo. Magkasuyo buong gabi, masaya't magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. And maybe strangers in the night can be lovers for the rest of our lives. Popoy at Bettina, natapos ang pagiging virgin gay ko ng gabing yun. At masaya ako dahil kay Gio ko yun unang naranasan. Sobrang gentle niya sa akin. Hindi niya ako pinilit sa lahat ng ginawa namin. Maya't maya niya akong tinatanong kung okay lang ba ako, kung masakit ba o kung ano-ano pa. Hindi rin mawala-wala sa isip ko ang mga bawat halik na tumatagos sa buong pagkatao ko. Mga haplos na nakakapanindig balahibo at mga titig na nakapanlalambot ng tuhod. Hindi lang isang gabi namin yun ginawa. Noong una, syempre medyo masakit, pero natuto akong mag-adjust. Gusto kong mag-adjust para kay Gio. Ayoko naman na puro siya lamang ang gagalaw. Dapat may pang-enter rin ako, kumbaga. At masaya ako dahil nakita ko namang na-satisfy ko si Gio. Popoy at Bettina, pagkagising namin sa umaga ay hindi namin pinag-uusapan ang nangyari noong gabi. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Bumangon, naligo at umalis sa resort para umuwi. Hindi na ako nagtangkang magtanong dahil una ay nahihiya ako. Pangalawa, alam ko namang sex lang yun. One night stand. At pangatlo, ayokong mailang siya. Medyo may kirot sa puso pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Ang katotohanan na hanggang dun lang ang kayang ibigay sa akin ni Gio. Nandiyan na! Lola, Apo ko! akin na po yung mga dala nyo. Salamat. Ang dami naman ito, La. Anong meron? Wala lang. Gusto lang kitang lutuan ng mga paborito mong pagkain. Dinalhan kita ng kare-kare. Marami yan. Kaya pwede kahit bukas. Basta i-ref mo lang ha. Ginawan din kita ng biko. Yon, thank you, Lola. Kumusta ka naman? Ang trabaho mo? Baka naman puro trabaho ka dalang ng trabaho. Ni hindi ka na nga umuuwi sa atin eh. Isang sakayan lang naman. Ay, okay lang po ako, La. Tsaka uuwi naman po ako ngayong weekend eh. Mabuti naman kung ganon. Akala ko trabaho na lang ang importante sa'yo eh. Jesus, nagtampo pa bigla ang lola ko. Alam mo namang love na love kita eh. Di ba, Lila? Magpapaganda tayo ngayong weekend. Pakukulayan natin yung buhok mo para naman may manligaw ulit sa'yo. Uy, gusto mo yun? Ay nako, wala nang manliligaw sa akin dahil matanda na ako. Ikaw ang dapat magpaganda para naman may maipakilala ka na sa akin. Meron na ba ha? Kahit date-date lang
O yung sinasabi nilang fling-fling ba yon? Lola, bakit mo alam yan? Narinig ko lang sa mga pinsan mo yon. O ano, meron na ba ha? Wala pa po. Ay sus, ang hina ng bata nga re. Alfie, apo, gusto ko na bago ako kunin ni San Pedro, masiguro ko na may magmamahal sa'yo ng totoo. Yung hindi ka huhusgahan at sasaktan. Alam mo bang yan ang lagi kong ninonobena sa simbahan? Ay, talaga tong lola ko, mahal na mahal ako. Kung may dumating, edi may dumating. Pag wala, edi wala. Ganun lang naman po ang buhay, di ba? Ay, hindi pwede, apo. Mag-boyfriend ka na. Okay lang sa akin si Gio. O, di ba? Gusto mo yun? Kunin mo na. La, para naman ganun kadali yun. Tsaka, magkaibigan lang kami ni Gio. Hindi naman sa akin magkakagusto yun eh. Sige. Kung hindi si Gio, ganito na lang, apo. Mambuntis ka na lang ng babae para may anak ka. Lola! Diyos ko, hindi ko nga po kaya makipaghalikan sa babae. Mambuntis pa kaya? Diyos ko, Lord. Ang arte mong bata ka. Aray, Lola naman eh. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi mo na ako kailangan alalahanin. Hello! Bukas ang pinto kaya pumasok na ako, ha? Ay! My favorite Lola! Lola! Hello! Ganda naman this girl. Eto, si Kelly. Pwede na yan, apo. Wag lang sana magmana sa kanya, magiging anak nyo. Lola! Anong anak po? Itong si Lola kasi, kung hindi daw ako magjojowa, mag-anak na lang daw ako. Jowa? Naku, Lola. Malapit na. Si Gio, magkasama sila sa kwarto nung nag-overnight po kami. Ay, may pupuntahan ka pa, Lola, di ba? Oo nga pala. Sige. Mauna na ako sa inyo, ha? Kainin nyo yung mga dala ko, ha? Oo, bye po, Lola. Ingat po. Bye-bye. Sige. Bakla ka? Kailangan talaga banggitin mo yun kay Lola? Aasa yun. Baka pag nakita niya si Gio, masabi niyang boyfriend ko yun. Ito naman, carry lang yun, no? Bet na bet naman ni Lola na magka-jowa ka na. At saka, bet mo rin namang maging jowa si Gio. Kunwari ka pa, wag ako, sis. Oo nga pala. Anong oras kayo nakauwi kahapon? Mga gabi na rin, may mga binili rin kasi si Gio sa grocery. Tapos, ang haba pa ng pila, kaya ginabi na kami ng uwi. Tapos, Bax, alam mo ba? Eto na. Kumapit ka sa chika habang nasa biyahe kami. Ikaw ang pinagkukwentuhan namin. Talaga? Ano naman pinagkwentuhan niyo tungkol sa akin? Kung ano-ano lang, hindi ko nga alam kung bakit ikaw ang pinag-uusapan namin eh. Sis, mukhang bibig ka niya. Iba ang ganda. Ay, teka lang. Anong ibig sabihin ng ngiting yan? Ha? Wala. Teka. Yung hulaan ko. May nangyari nung overnight natin, no? Ano pinagsasasabi mo dyan? Ano nangyari? Malamang natulog. Ay, naku, Alfie, huwag mo nga ako pinagloloko. Anong ginawa niyo ni Gio habang nasa kwarto kayong dalawa, ha? Ano? Isplok mo na yarn. Wala nga. Kulit ito. Hoy, bakla, umamin ka na. Huling-huli ka na, oh. Yung mga ngiti mo, may ibig sabihin yung mga yan, eh. Kaya umamin ka na ngayon. Bilisan mo. Ano? May nangyari? Uy! Ano na? May nangyari ba, ha? Oo na, meron. Ang kulit nito eh. Oh my gosh! Sis! Dalaga ka na! So, eto na nga. Kamusta naman ang first experience? Masakit? Ang chika, masakit daw yan eh. Sabi nila. Ay naku, Kelly. Wala ako ikakwento sa'yo dahil hindi ako yung tipo ng taong kiss and tell, kaya shut up lang ako. Ang arte match ha. Pero nag-enjoy ka ba? Kasi si Gio halatang nag-enjoy. Kaya palang ganda ng mood ng lokong yun. Nakaisa pala sa'yo. Teka. Nag-usap na ba kayo? Pagkatapos nun, di pa. Hindi rin naman niya ako kinakausap, so hindi na rin ako umiimik. Baka mamaya, magkailangan pa kaming dalawa eh. Luka-luka, hindi
Hindi naman siguro. Iba naman si Gio sa ibang lalaki, no? Tsaka ayos lang naman sa akin, wala namang special doon. Hala, balubaliwan ka na talaga, no? Anong walang special doon? Extra special yun, no? Matagal ka na kayang may gusto kay Gio. Sa mga katulad ko, kapag sex lang, no string attached. Magtatawanan lang ako ng iba kapag sinabi kong special yung nangyari sa aming dalawa. Sasabihin lang nila na aasa pa ako may seryoso sa akin. Kaya tahimik na lang ako sa isang tabi. Hindi naman na mauulit yun eh. One time saya lang. Popoy at Bettina, nagkunwari akong wala lang sa akin ang nangyari sa amin ni Gio. Ayokong magmukhang mahina, mukhang masyadong in love at attached. Pero kapag ka ako lang mag-isa, hindi ko maiwasan ang umasa. Hindi mawala sa isip ko ang mga halik at haplos niya sa akin na parang may kasamang pagmamahal. At dahil nga doon ay mas lalo akong na-in love kay Gio. May mga times na gusto kong tawagan si Gio at yayaing lumabas. Kaso nahihiya ako, Popoy at Bettina, dahil baka kung ano ang isipin niya. Medyo nahihirapan lang ako. Hindi ko kasi alam kung ano ang tumakbo sa isipan ni Gio pagkatapos ng may mangyari nga sa aming dalawa. Ang hirap makipaghulaan. Ano pa nga ba ang magagawa ko kundi ang hayaan na lamang muna ang lahat? Siguro, wala lang yun sa kanya. Pero para sa akin, hinding-hindi ko yun makakalimutan sa buong buhay ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy at Bettina, naniniwala na talaga ako sa himala. Pagkalipas lamang kasi ng ilang araw, nagulat na lamang ako sa tawag ni Gio para yayain akong kumain sa labas. Siyempre, kilig na naman si bakla at sumama naman ako. Akala ko magkakaroon ng pagkailang sa pagitan naming dalawa, pero parang pakiramdam ko ay mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa ni Gio. Walang ilangang nangyari. Hindi awkward. Pagkatapos nga ng paglabas namin yon, ay may nangyari ulit sa amin ni Gio. Hanggang sa naulit pa yon ng ilang beses. Halos tuwing weekend, Popoy at Bettina ay magkasama kami ni Gio. Manonood ng sine o di kaya ay kakain nga sa labas. Kung minsan naman nasa apartment ko lamang kami, nanonood ng kung ano-ano. At syempre, may mangyayari sa amin pagkatapos. Popoy at Bettina, hindi ako nagtatanong sa kanya kung ano ba talaga ang estado naming dalawa. Ayokong masira kung ano man ang meron kami. Ayoko siyang mailang sa akin. Ini-enjoy ko na lamang kung ano ang mga ginagawa namin. Kay Gio ko lang nararanasan ang lahat. Yung halik, yung sex, yung landian, sa mga text at sa video chat at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko tuloy ay nagiging adventurous na rin ako nang dahil kay Gio. Baka matawa kayo sa akin, Popoy at Bettina, pero nagre-research ako kung ano pa ba ang pwede kong i-perform kapag magkasama kaming dalawa. Aral-aral din pag may time, lalo na nga sa baguhang katulad ko. Kaloka ka, ginawa mo talaga yun? Oo naman. Bakit hindi? Alam mo, ngayon na lang ako nakatawa ng ganito. Talaga? Hindi ka pa ba nababaliw sa pinsan mo? Ibig kong sabihin, yung ganitong kwentuhan, magaan lang, hindi nagkukunwari. Masaya lang. Nandiyan naman yung mga barkada mo. Wala ba kayong ganap ngayon? Meron. Tutugtog yung banda ng kapatid ni Marco sa isang bar. Inaaya nila ako kasi may papakilala raw sila sa akin. Babae. Talaga? Babae? Ba't di mo puntahan? Chance mo na yun. Chance? Saan?
chance na magka-love life, magka-girlfriend. Ayoko, nakakatamad. Tsaka paniguradong magiinuman lang yung mga yun. Tapos ako rin naman yung aalalay sa lahat. Sigurado ka? Baka mainip ka rito. Bahala ka. Binibigyan na kita ng pagkakataon na umalis. Okay lang ako. Tsaka sino nagsabing maiinip ako sa'yo? Sa lahat ng ginawa natin kanina, maiinip pa ba ako nun? Sa bagay. At kahit kailan, hindi ako nainip sa'yo. Ang sarap mo kayang kakwentuhan. Hindi lang puro tawanan, nag-uusap talaga. Kaya ba madalas kang pumupunta rito sa akin kapag weekend? Pwede na rin. Kasi sa lahat ng bagay, masarap ka eh. Alam mo, napakalandi mo talaga. O bakit tama naman yung sinabi ko ah? Kung hindi masarap at nakaka-enjoy ang isang bagay, hindi naman yun babalik-balikan. Ihanda mo na nga lang yung sarili mo. Bakit? Kasi baka ma-addict ako sa'yo. Hoy! Ano ka ba? Kakatapos lang natin. Iba na naman yung halik mo, ha? Gusto ko pa eh. Isa pa. Pagod pa ako. Mamaya na lang. Ayoko. Ngayon na. Akong bahala. Teka, Gio. May kumakatok. Hayaan mo lang sila dyan. Aalis din yung mga yan. Bakla! Buksan mo ng pinto! Napapaligiran ka na namin! Sumuko ka na! Alam namin nandyan ka! Alam mo, hindi titigil yung mga yan kapag hindi ko pinagbuksan. I know. Bitin. Sorry, ha. Bawi na lang tayo mamayang gabi. Sige. Sabi mo yan, ha? Bis ka na. Sasalubuhin ko na itong mga busita sa buhay ko. Napakatagal mo namang magbukas ng pinto. Muntik na kaming tubuan ng ugat dito sa labas, oh. Ang arte. Kayo na nga ito nang iistorbo. Kayo pa nagreklamo. Pasok. Ano bang meron at nang iistorbo kayo ngayon, ha? Kasi dapat magbabar kami ni Kelly, kaso parehas kaming tinamad. Kaya pinuntahan ka na lang namin. May mga binili nga kaming pagkain, oh. Mag-movie marathon tayo. Alam nyo, sa susunod nga, magsabi muna kayo bago kayo pumunta. Ito naman, may dala nga kaming pagkain kapalit ng pang-iistorbo namin sa'yo. Tsaka alam na namin nandito ka lang sa apartment mo. Hindi ka naman mahilig lumabas kapag day off mo kaya... Hi girls. Anong meron? Anong ginagawa mo rito? Nagbanding lang kami ni Alfie. Bonding. Sus, ewan ko sa inyong dalawa. Gio, bili ka muna ng yelo sa baba. May malapit na tindahan dyan. Sayang naman tong binili ng dalawa kung hindi malamig. Sige. Oo nga pala, hindi mo pala alam, Ses. Magjowa na sina Gio at Alfie. Anong jowa ka dyan? Walang kami, no? O sige, ano lang kayo, magkaibigan na mahilig magbonding? Oo. Ay, naku, tigilan mo nga ako bakla. Alam mo yung pinsan ko, may pagkamalandiring taglay yan eh. Pero ikaw na nga lang nilalandi niya ngayon, kaya alam kong hindi lang yan basta sex, okay? In love si Gio kay Alfie? Imposible naman yata nun. Huwag kang maniwala kay Kelly, Isa. Mahilig gumawa ng kwento yan eh. Hoy, totoo ang sinasabi ko, hindi dahil sa barkada kita o pinaaasa kita. Sinasabi ko lang kung ano napansin ko at saka yung si Gio, hindi mahilig magpunta sa bahay ng kalandian niya. Siya ang pinupuntahan. So, sinasabi mong espesyal si Alfie? Pwede ba, Isa? Huwag kang utu-utu kay Kelly.
Kung anong meron kami ni Gio ngayon, hanggang dun lang yun. Talaga? Eh hindi ba araw-araw kayo magkausap, magka-chat, kada weekend nagkikita, na madalas dito na siya natutulog? Naguguluhan ako, Popoy at Bettina. Hindi ko alam kung aasa ba ako sa mga ipinapakita sa akin ni Gio o hindi. Ayoko kasing mag-assume dahil ayokong masaktan. Pero kung minsan, hindi ko talaga maiwasan. Lalo na kapag ka naglalambing siya sa akin. Kapag sinasabihan niya akong namimiss daw niya ako. Kapag hinahalikan at hinahawak-hawakan niya ako. Hindi ako sigurado kung mabilis lang ba akong madala o talagang wala lang yon. Pero parang panahon na yata ang nagsasabi sa akin na huwag akong umasa kay Gio. Dahil biglang isang araw ay hindi na lamang siya basta nagparamdam sa akin. Hindi ko siya matawagan at hindi rin siya sumasagot sa mga chat ko. Noong una, Popoy at Bettina ay hinayaan ko na lamang. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko siya dapat napilitin na kausapin ako. Kaya lang, hindi ako mapakali. Nasanay ako na palagi ko siyang kasama at kausap. At dahil nga dito, ay hindi ko rin masarili ang sarili kong o mapigil ang sarili kong gumawa na ng paraan para makausap nga si Gio. Minom ka muna. Masarap yan. Ako naghahalo niyan. Salamat. Nasaan nga pala yung iba? Bakit parang ako palang yata yung nandito? Sina Christoph papunta na. Yung iba bumili lang. Si Gio, pupunta siya, di ba? Oo naman. Nag-confirm siya sa akin kagabi. Papunta na yung panigurado. Ayaw nun nang nalilate. Ano palang meron at may paparty ka dito sa bahay mo? Despedida party. Lilipad na kasi next week papuntang Dubai. Alam mo na. Para mas kumita ng pera. Sa bagay. Anyway, congratulations at mag-iingat ka ron, ha? Oo naman, pare. Salamat, ha. At congrats din sa'yo. Kahit na ni Gio, di ba? Hindi, Talaga? Parang oo sa mga kwento niya sa amin, eh. Kinukwento? Anong kinukwento niya? Mga ginagawa niyo. As in, lahat? Huwag kang mag-alala, pare. Normal lang sa amin yung mga ganong bagay. Walang secret-secret sa barkada namin. Hindi ko alam na kinikwento niya pala sa inyo yung mga ginagawa namin. Oo naman, mula umpisa hanggang sa pinakabago, alam naming lahat yun. Ikaw, may papabaon ka ba sa akin pa Dubai? Ha? Total namang party ko to eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano mo na? Ito naman, parang hindi mo alam kung anong gusto kong mangyari. Total naman pinagbigyan mo si Gio eh. Baka ako rin. Ibigan naman niya ako eh. Tapos tingin mo, kahit yung... Uuwi na ako. Salamat sa pag-imbita sa akin. Oh, sandali lang. Ba't alis ka kagad? Di pa tayo nag-uumpisa eh. Tsaka simple lang naman yung hinihingi ko sa'yo. Kahit mabilis lang, okay na ako ron. Bakit sa akin mo hinihingi yun? Porke bakla? Oo, gawain nyo naman yun, di ba? Kaya ka nga nandito eh. Bakit ang bastos mo? Bakit? Kagalang-galang ka ba? Ano ka, babae, para matakot akong bastusin ka? Aalis na ako. At kapag hindi mo ko hinayaang umalis... O, anong gagawin mo? Sige nga. Wala kang kayang gawin. Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na lang sa gusto ko. Ha? Kumari ka pa eh. Gusto mo rin naman. Pakipot ka lang eh. Alam ko, type mo ko. Ano sinabi mo? Ikaw? Type ko? Kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Hindi na nga maganda yung ugali mo, hindi pa maganda yung katawan mo. Siguro sinliit ng utak mo yung alaga mo, no? Kaya sorry ka na lang. Hindi ako interesado sa'yo. Hindi ako mahilig sa maliit. Banyabang mong bakla ka! Ano nangyayari dito? Wala. Uuwi na ako.
Pwisit na Marco yan. Akala mo kung sinong gwapo? Mukha namang bisugo. Pwisit talaga. Alfie, ba't ka nagpunta dito? Anong sinabi sa'yo ni Marco sa loob? Bakit mo pa tinatanong? Wala ka namang pakialam sa akin eh. Bigla mo na nga lang ako hindi kinausap. Hindi ko alam kung bakit parang isang araw hindi mo na ako kilala. At para sagutin ko yung tanong mo, nagpunta ako rito kasi nagbabaka sakali akong makausap kita. Matanong ko lang kung may problema ka ba o ano. Pero alam mo kung ano nalaman ko? Kung ano sinabi ni Marco? Nagpapatunay lang naman na wala kang kwentang tao. Anong ibig mong sabihin? Ang galing! Best actor! Kunwari walang alam. Hindi mo naman sa akin sinabi na masyado palang bukas sa publiko ang buhay mo. Eh di sana mas ginalingan ko pa. Para naman mas magandang kwento mo sa iba, di ba? Wala namang mali sa mga kwento ah. Totoong nangyari lahat yon. Kaso medyo nakakasawa na kasi. Kaya hindi na lang kita basta kinausap. Wala naman tayong pag-uusapan eh. Sex lang naman yung namamagitan sa ating dalawa. Huwag mong sabihing umasa ka na magugustuhan kita. Well, kasalanan mo na yan. Hindi na sa akin. Oo nga no? Kasalanan ko nga. Kasi nagmahal ako ng walang kwentang tao. Kasi umasa ako na magugustuhan mo rin ako. Umasa ako na baka may pag-asang magkaroon ng tayo kahit ganito lang ako. Na baka pwedeng may magmahal sa akin. Kahit isang bakla lang ako. Pero thank you ah. Thank you. Thank you dahil ginising mo ako sa katotohanan. Napuno na pala ang mundo ng katulad mo. Sana hindi na lang din ako marunong magmahal. At mas lalong sana na hindi na lang kita minahal. Parang dinurog ng sobra ang puso ko sa lahat ng mga sinabi ni Gio. Nagalit ako sa kanya, pero mas nagalit ako sa sarili ko. Dahil hinayaan ko ang sarili kong umasa kahit sinasabi na ng utak ko na huwag. Ako rin naman ang dahilan kung bakit ako nasaktan ng ganito. Kaya tinanggap ko na lamang ang katotohanan kahit anong gawin ko ay hindi ako maaaring mahalin ni Gio. Na ipinaranas lamang o ipina-experience lamang ako ng kung ano-ano at ako naman tong si tanga. Umasa na nga. Pero kahit anong sermon pa ang gawin ko sa sarili ko na huwag isipin si Gio, ay natatalo pa rin ako ng puso ko. Naalala ko pa rin ang mga masasayang araw namin na hindi ko alam kung totoo ba o hindi. At sa bawat minuto, ay ramdam na ramdam ko ang sakit at panghihinayang. Bakla, bangon na! Tanghali na oh! Ano na naman ginagawa mo rito? Tanghaling tapat bunganga mo naririnig ng mga kapitbahay. Hindi mo kasi sinasagot yung mga tawag namin ni Isa, kaya pinuntahan na lang kita dito. Gimik naman tayo mamaya, tara na. Ayoko, tinatamad akong kumilos. Pati nga paghinga, tinatamad na rin ako eh. Ang OA nito ha. Tara na, umaura na tayo mamayang gabi. May mga gwapong boylet doon. Hahanap tayo ng kapalit ni Gio. Tara na. Ayoko ng lalaki. Saka pwede ba? Huwag mo mabanggit-banggit sa akin yung Gio na yan. Nagpapanting ang tenga ko eh. Ay, dahil sa hindi ako marunong makinig, babanggitin ko pa rin siya. Alam mo ba, nagkausap kami kahapon. Kinamusta ka niya. Pero huwag ka mag-alala. Mataray ko namang sinabing okay ka lang, na masaya ka. Para hindi niya isiping na mumukmuk ka lang dito sa kwarto mo at iniisip siya. Hindi ko siya iniisip, no? Kapal na mukha niyang gawin sa akin yun. Sa bagay, ano nga ba ng mga asahan ko? Bakla nga lang naman ako. Hoy, huwag mo nga sabihin yan, mapababae, lalaki, bakla o tomboy o kahit yung butiki sa kisame, may karapatang maging masaya, no? Kung may karapatan ako maging masaya, bakit ganito ang nangyari sa akin? Hindi naman kasi lahat ng mamahalin mo, mamahalin ka rin. Tandaan mo naman yan. At saka naisip ko lang naman, sis, baka naman may iba pang dahilan si Gio, baka hindi niya sinasadya ang lahat. Alam mo, kung narinig mo lang ang pag-uusap naming dalawa, hindi mo yan sasabihin. Baka nga itakwil mo siya bilang pinsan mo eh. Basta, feeling ko talaga may mali. Oo, feeling ko rin. Feeling ko talaga maling-mali na nagpagamit ako sa kanya. Nakaloka siya. Eh paano pag pumunta siya, tapos humingi siya ng tawad sa'yo? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Wala. May dapat ba akong gawin? Manigas siya. Alfie, may bisita ka sa baba.
Nandyan si Gio. Gusto ko raw makausap. Aha! Pwede na siguro ako maging psychic. Kakabanggit ko lang kay Gio. Biglang nandyan na siya agad. Pakisabi la, wala akong pakialam sa kanya. Umalis na siya kamo. Bumaba ka't kausapin mo. Ayoko nga, Lola. Hoy, Alfie. Hindi kita pinalaki para maging bastos, ha? Kung ano man ang hindi nyo pagkakaintindihan, harapin mo pa rin na maayos yung tao. Gusto mo siyang paalisin? Ikaw mo magpaalis. Huwag mo akong utusan. Bumangon ka riyan. Oh, bangon daw kung ayaw mong lumabas ang pagiging dragon ng lola mo. Hintayin mo ako rito. Mabilis lang to. Alfie, Oh, maiwan ko muna kayong dalawa ha at ako ibibili muna ng pamerienda sa labas. Ikaw na muna ang bahala, Alfie. Mayos ka. salamat po Lola. Alfie, nagpunta ako dito para humingi ng sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo nung isang araw. Okay. Alam kong galit ka sa akin. Kahit sino namang sabihan ko ng ganun, magagalit talaga eh. Kaya, I'm sorry. Kahit naman anong paghingi mo ng sorry, the damage has been done. Alam ko. Pero gusto ko lang din malaman mo na lahat ng sinabi ko, hindi totoo yun. Ano? Uutuin mo ulit ako? Hindi. Nagsasabi na ako ngayon ng totoo. Nagawa ko lang namang biglang iwasan ka at sabihin lahat yun sa'yo kasi gusto kong malayo ka sa akin. Nalaman ko kasing may balak na hindi maganda sa'yo sina Marco. Yung pag-imbita nila sa'yo sa party, gagawin ka lang nilang laruan doon. Kaya naisip ko baka kapag pinakita ko sa'yong wala na akong interes sa'yo, hindi ka na pumunta. Balak nilang gawin sa akin yon? Ang kakapal ng mukha? Mga hindi naman gwapo? Ano yon? Lalasingin nila ako ng lalasingin tapos gagawin nila mga gusto nilang gawin sa akin? Ang kakapal! At saka, hindi rin totoo yung mga sinabi ni Marco na nag-kiss and tell ako. Sadyang nabasa lang niya yung mga chat natin. Hindi ko naman kayang gawin yun sa'yo eh. Eh bakit hindi mo na lang sinabi sa akin? Pinalabo mo lalo yung sitwasyon eh. Ewan ko. Hindi ko alam. Magulo rin ako minsan mag-isip eh. Sinabi mo pa. Ang simple lang naman ang solusyon, Gio. Sabihin mo lang sa akin na layuan ko sila Marco, wag akong pumunta ron kasi may balak silang hindi maganda. Yun lang. Hindi yung bigla ka na lang hindi mamamansin. Kaya nga sorry, di ba? Kaya nga nandito ako para ayusin eh kasi wala namang mali sa'yo eh. Ako yung magulo, ako yung hindi marunong mag-isip ng tama, kaya ako rin yung aayos nito. Kasi ayokong mawala ka sa akin. Ayokong matapos kung ano man yung naumpisahan natin. Alam ko, Alfie, ramdam ko kung ano yung nararamdaman mo para sa akin. Mahirap hindi pansinin. Kasi sa'yo ko lang naman naramdaman lahat yun eh. Niloloko mo na naman ako eh. Nagsasabi na ako ng totoo ngayon. Gusto na kita. Talaga? Oo. Gusto kong tayo na lang. Gusto kong maging masaya kasama ka. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ikaw ang kasama ko. Masaya at kontento na ako. Once again, the Marupok Award goes to yours truly. Pero alam ko at sigurado ako na sa pagkakataong ito ay mahal na talaga ako ni Gio. Totoong-totoo na ito. Ramdam ko sa mga titig at yakap niya sa akin. Tagos hanggang buto ang pagsasabi niya sa akin ng mahal kita. Hindi namin agad minadali ang lahat. Dinahan-dahan namin ang mga sarili namin hanggang sa parehas na naming kayang bumuo ng isang relasyon. Popoy at Bettina, akala ko nung una hanggang pangarap na lamang na mapansin ako ni Gio. Pero iba talaga kumilos ang panahon. Dahil yung dating tinitignan ko lang sa malayo, ay heto, boyfriend ko na. O di ba? Ang bongga ng lola nyo? Kaya naman Popoy at Bettina, ipinangako ko sa sarili kong mamahalin ko si Gio ng buong puso ko at pasasayahin ko siya
ng sobra. Hanggang dito na lamang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa pagbibigay ng pansin sa kwento ko o sa kwento namin. Simple man, pero ito ang pinakamagandang parte ng buhay ko sa ngayon. Again, thank you so much and may God bless us all. Stay safe everyone. Nagmamahal, Alfie.